Dapat na agad. Ilang araw mo nang ginagamit sa 3 araw. So dala din namin guys yung yung mga digital cameras. Ito yung V10. V1. Ano tama? V10 na papaayos ko kasi nasa Quiapo din pala yung mga paayos ng digital cameras. So let's see kung maayos. Kasi sayang tong mga cameras na to eh. Ayun, to very handy pa naman na ito. Kaya kailangan maayos to. So hopefully maayos siya. Yan. Para maaga din tayo makabalik at maglalaba, maglilinis and everything. Ayan, nahihilo na naman ako. Tanggalin natin yung progressive. Ayan tayo eh. Sasala-salamin tapos hindi gagamitin. Paano pinaano mo yun sa doktor? Yung tinatanong ka, mas malinaw daw, mas malinaw yung palipay. Oo, pero sabi niya, hindi mo ano. Oo, ginanon ako. Pero sabi niya, lagi mong gagamitin para masanay na yung mata mo. Nilakad mo? Oo. Kaso, hindi ko siya magawit ng tuloy-tuloy. Hindi, yung habang na-assemble pa lang nilakad mo. Oo. Ay kung lalakad-lakad ka na parang astronaut doon, yung alam mo eh, ang layo pa ng Hindi. tatapaka mo. Okay naman siya. Ang problema nga lang, hindi ko masanay sa mata ko na lagi may suot na salamin. So kaya nahihilo pa rin ako. Alam mo yun na kailangan nga daw nakapumikit ka muna bago hindi yung pagkasuot mo yung gano'n. Pero basta, ayan tayo eh. malabo na mata. O yung Mga dog stars. Mga dogs. God bless you, night. Nakakita kami ng nagpo-push ng cart. Yung cart lang yung bahay niya pero ang dami niya dogs. Nakakatawa, gano'n. Walk dog siya naman. So, yan linis linis nga dito sa Rojas. Sa yung pinang Madrid. Nagugutom. Opo to, midang malalabas lang natin ng quadra eh. Ayan, nagbaon nga ako nito guys. So, yung binili ko sa Shopee. Sobrang sarap dito, nakaka-addict. Nutri-freeze with prebiotics, yogurt flavored na soda. Tapos zero sugar siya. Nagpalamig ko kagabi, tapos baon ko ngayon. Ang sarap niya. Kaya nag-reorder ako ulit ng 2 box na. Good for 2 months. Yan, kasi pag nawalan daw yan, months din yung pagre-restock. So, di ba? Add to cart agad ako and check out ang lola nyo. Yan, kasi mahilig ako sa mga ganyan, mga yogurt. Kaya yung yaw-yaw, gustong-gusto ko ang yaw-yaw. Yung yogurt nila doon. Hindi ako mahilig sa ice cream, ganyan. Pero pag yaw-yaw talaga, or yung mga yogurt, something na maasim-asim, yan, makapakain mo ko niyan. So, anyway, sana maging successful tong lakad natin. In fairness, malinis na naman dito guys sa Maynila. Ayan, galing na kami doon sa paggawaan ng ingay, grabe. Magkakariligan ba tayo dito? Galing na kami sa paggawaan ng camera. Sana magawa yung 2, G7X tsaka yung SJ Kineme. Tignan natin kung magawa kasi sayang din yung kaso yung B10 ang wala daw silang parts. So magtitingin ako online. B10 pa naman yung inaasahan kong magagawa agad. Ayan. In fairness, malinis na ulit dito unlike nung mga nakaraan na sila kuna pa, 'di ba? Grabe yung mga nag-aano dito. Mga tindera sa kalye talaga. Ito wala na masyado. I mean, yes, wala nang tindera. Nakatago na sila doon sa mga gilid-gilid. Tingnan ko. At puro daanan na lang talaga. Ayan, balikan lang namin yung yung tag dito. Salamin. Diba palitan na ni Daddy? Mali pala talaga yung pinigay sa kanya nung Alpak talaga si Momo. Pero tuwan-tuwa ako doon. Yung vibe niya parang magaan na Alam mo yung kahit na mali-mali siya, nakakatuwa siya. And babalikan lang namin din yung
camera within 2 hours daw. So, balikan na natin. Puro balikan. Oo, kasi nagpark kami dun sa may, sa may simbahan ng Santa Cruz. Baka maano na si Tonton. Maklamp na. Ayan, dito na kami sa sakyan, guys. Inaantay lang namin yung, nagpapatay lang ng oras. Di namin alam kung saan kami pupunta eh. Ayan, dito sa Santa Cruz, Chinatown. Tapos, dito kami nakapark sa Chinatown, tapos yung nandun sa Hidalgo yung pinagawa namin ng camera. So sana siya magawa para at least meron tayong mas maganda pa rin kasi gamitin yung mga alam mo na mga old ganoon. Tapos pag may mga travel na lang saka itong mga bago. Yan. And yeah. Dito kami sa may Santa Cruz Church. And ito na pala guys yung yung specs na pinagawa ko. Bumili nila ako ng panibagong frame kasi sayang yung kung ipapalipat ko. Titanium yung nun yung frame, yung sa aking progressive. So, 'di ba? Para meron akong reading, may distance, tapos may progressive. Grabe katamaran mo girl magsuot ng salamin. Kinuha yung pamunas ko. Iba na lang. Meron nga plan nila? Meron. So, yeah. And, bala ko magpakulay ng buhok kaso tingnan natin kung makakaalis tayo dito agad. In fairness, ang cute no. Ayan no. Tapos pinaano ko na rin yung kulay. Parang pinalahat ko na. Kasi last time parang half lang no. Ngayon pinalahat ko na. Para diretso na siyang shades na rin. Makakaano sa araw. Perfect. Ang ganda ng buhok ko ngayon. Diba talaga pag Ha? Sung pagupitan yan. Ayaw mo nga diba? Ayaw mo pagupitan ng buhok ko. Wala yung Lion King. Lion King. Hello guys! Namiss ko to. Ayan, yung G7X Mark II ang gamit ko ngayon. Iba talaga yung yung Mark II. Oh my god, puti na lang nagawa siya. So yung sira niya pala sa tawag dito, sa kanyang memory card. Tapos ano ba? Madumi. So nilinis yung memory card and then ayun lang naman yung sira nito. Pero compared doon sa ng Canon sa akin na price niya for repair ganun. Pero sa Canon sabi hindi na daw nila mare-repair ganun kasi out of kumbaga face out na. Buti na lang nakita ko sa post ng isang kamamshi ko na sa sa Quiapo nga maraming gumagawa ng camera. So dinala ko doon and yes, ito working well. Oh my god, diba? Oh, pak! Ito na ulit gagamit ko kasi favorite ko talaga itong G7X2 Mark II kasi ang mahal na ito yung brand new, diba? Anyway, tapos ko muna in-edit ko. Hindi ko mahanap yung mga SD card tapos extra battery, yung mga original nitong Canon G7X kasi nung pumunta kami sa Canon, diba, nung dinadiagnose siya, pinatanggal lahat ng mga, pati yung mga lahat ng accessories pinatanggal. Pero yung iba nakita ko naman, like yung cover nito na silicone, yung ganyan. Pero yung mga memory card di ko makita guys, di ko alam po nasaan. Nakakaloka kasi sayang yun, tagwa 128 gig pa naman yun. Ay lord, ito tayo pag makakalimutan. Tapos yung mismo, yung battery mismo, importante yung battery kasi para hindi kayong pag namatay na-charge. So may spare talaga ako noon, like tagdala-dalawa ata yung spare ko kaso wala akong makita. Kalaka. Good morning. Hindi ko pala napapasok itong hindi ko na-close yung ano ba? Wait lang. Ang dami dala-dala yun. Good morning, good. Ano yun, ha?
Pero nakapagsalang ako ng isa eh. Kagabi. So, yun nga. Interrupt tayo guys. Hindi tayo naabisuhan na mawawalan pala ng tubig. So, walang ipon. Meron naman yung isang timbang malaki. Tapos nakaligo pa ako kagabi kasi yung kapitbahay namin sabi niya, ma'am, finorward niya yung sa Nawasa. Ayun nga, mawawalan. Eh, anong oras na yun? Alas 9 na ata. Tapos sabi niya, mahina na yung tubig, ma'am. Hindi na umaakyat sa 3rd floor. Hindi, dali-dali akong naligo. Kasi kailangan, di ako nakakatulog kasi pag hindi naliligo, di ba? Pwede naman minsan yung punas-punas. Pero iba kapag kayong ligo talaga yung mo. Yung ginawa mo. Parang presko. So, ayun, dali-dali ako naligo. Tapos, nakapag-ipon pa ako ng isa na para dapat kidadi kaso tinopak na naman yung impactong mo. Sorry. Nakakaloka. Hindi ko alam dito kay daddy. Siguro to guys, na to. Parang andropause na ba tawag doon. Tinopak siya kagabi kasi ang dami niya ng gamit na nawawala, na nakakalimutan na hindi naman kami yung kumuha. Hindi naman namin alam kung saan niya nilagay. Like yung, di ba, nawalan kasi siya ng phone. So, ang gamit niya ngayon is Note 8 na luma. Tapos, di ba may pen yun? May S Pen yun. Tapos, nawala yung S Pen. Sabi niya, baka ang hinuyaan na ng mga aso, ganyan-ganyan. Eh, kahapon, naghahanap din ako ng mga memory card and yung battery ng camera. So, nakita ko siya sa ilalim ng kama. Ganon. And then, ayun pala, wala yung note niya mismo. Sabi niya, lumutang nga yung S Pen. Wala naman yung note. Sabi ko, ha? Bakit? Saan mo ba nilagay? Ganyan-ganyan. Tapos, kung ano na naman sinabi niya sa amin ni Chris, na kesyo, nagingialam kami na, haler, hindi nga namin pinapakialam na eh. Basta guys, grabe. Parang, alam mo yung galit niya na, grabe yung ang saya lang namin kahapon, yung ganyan. Tapos bigla siyang magagalit ng ganon. So sabi ko, shucks. Naga-andropause tong taong to. Grabe yung switch ng niya, ng mood niya. Parang sweet pa lang nila mag-ama kahapon, yung ganyan. And then dahil lang dun sa note na nawawala daw, na hindi naman namin alam kung saan niya nilagay or what. Parang, ewan ko. Ayoko na lang i-elaborate kasi natakot ako bigla na grabe yung niya. Grabe yung gigil niya na lumalabas yung mga mga ugat-ugat niya sa ulo. Sabi ko, nasabi ko na lang guys, kumalma ka nga, mahanap din naman yun. Ano ka ba? Ganyan-ganyan. Tapos, tinutulungan ko na siya maghanap sa drawer, yung ganyan. Sa side table niya kasi maraming drawer yun. So, minsan baka natakpan ng mga tinupi kong mga shorts. Kasi mahilig siya maglagay ng mga doon, ng mga gadgets niya bago matulog. Tapos sabi niya pa, hindi mo makikita yan niya kasi tito ko lang yun nilagay para pagising ko. Sabi ko, dinala ko umimik para iwas away. Pero ayun nga, very, yung gawin namin, like, talagang tahimik ko lang pansinan. Pati si Chris hindi umiimik at sinabihan ko na diba naglalaro siya. Sabi ko, kamaingay dyan. Dinig dito ni dati mo yung yung boses mo, baka pag initan ka pa. Ganun. So, tingnan natin ngayon guys kung nausawa na siya. Akala ko mamayang alas 12 pa magkakaroon ng tubig. Pag-check ko mayroon naman. So, nagsalang na ako guys ng mga labada. Yung na lang naman yan, yung itim, tapos yung, dark colored, itim, tapos mga puti. Yan, inaantay ko pa yung uniform ni Chris para sabay ko na dito sa amin. Ayan. Good morning! Happy Sunday guys. So, wala tayong lakad today. Magastos pag may lakad. Charot. Kasi nakadalawang balik kami sa diba? Sa Santa Cruz. Sa Avenida. Ano ba yun? Magkakaiba ba yun? Basta doon, Avenida, Santa Cruz, Quiapo. May isa lang naman ata yan. Kami ng salamin. Which is okay naman kasi okay na yung ko, diba? Yung paningin ko. Kaya kasi pag sobrang
sobrang gamit ng gadgets, parang lahat blurry na, yung ganyan, hindi na ako makabasa. Yung pagtingin ko sa face ng tao is mga blurry talaga, as in colors. Anyway, ayun nga, magsasaing sana ako kaso wala kaming bigas. Kalimutan ko pabilin si Chris. Ayan, kasi 10-10 kilo lang ang inaano ko guys, ini-stack ko at inaano siya, binubukbuk siya or nagkakaroon siya ng mga uod-uod. So, dati 'di ba, nung andito pa si Auntie, isang sako lagi yung bigas namin. Tapos simula nung kami na lang. Ay! 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 Diyos ko! Kaya kasi ginger. Nabagsakan. Nabagsakan ng hamper. Wait lang guys. Ayan, nabagsakan si ginger no. No hamper, kawawa naman. Ayan, saan na ba tayo guys? Ayun nga, 'di ba? Ano bang ano nyo para hindi magkaroon ng mga tiny uod-uod yung bigas nyo? Kasi kahit na ganitong 10 kilos na lang yung pinapabili ko, sa ilalim niya, pag alam mo yung malapit na maubos, meron na dong mga uod-uod talaga. Kaloka. So, paano kaya may iwasan yun? Pero silyado naman yung ano namin guys, yung lagayan namin ng bigas. Pero di ko alam kung ba't nagkakaroon pa rin ng ganun. So, anyway, hantay ko lang si Chris na magising para makapagpabili na ng bigas. And, hindi ako makapagpaligo ng aso ngayon kasi makulimlim, makasipunin naman sila. Uso pa man din ngayon yung sakit ng mga aso na naman. At yung aso namin sa kabila, si Maki, yung aso ng pinsan ko, pina-check up namin. Ayun, may sipon daw. So, in-antibiotic ng 3 days bago siya i-immunize naman para lumakas yung kanyang immune system. Ganda pa naman ang aso na yun. Ayan, matigas lang yung ulo ng mga pinsan ko. Sabi ko, nung baby pa, dali na agad sa vet nga. Ay, nako po, ano pa nilang magkasipon si Maki. So, anyway, happy Sunday guys. Kumusta kayo? And sana magtuloy-tuloy ang daily vlog natin since marami tayong mga buhay na ulit itong vlogging cam natin. And then marami tayong mga backup camera. Request ni Daddy kagabi, sinigang. Alam niyo ba, sarap na sarap pa siyang kumain kagabi tapos biglang ano ba yun? Tinupak na naman. Kain tayo guys. Ito yung kinikrave ko nung isang araw. Yung samgyetang chicken na pinakuluan ng matagal na may konting malagkit sa loob. Actually, tira ko to kahapon eh. Ayan, ang sarap. Kahapon ba? Oh yeah, kahapon tira ko to. Kasi kailangan, matikman ko talaga siya ulit. Diba? Grabing cravings. Pero, ayun nga, konting subo lang, busog na tayo, kaya maraming tira. So, ngayon, i-breakfast natin. Ano naman? Ayan, kain tayo, guys. Yung pinakita ko kanina. Kaso, hindi ko bet yung pagkakainit sa micro. Parang si Chris, sabi niya, pag nag-iinit ako ng mga sinigang, yung ganyan, mga lutong ulam, mga leftover, sabi niya, sa apoy mo, initin mo. Ayoko nang init sa micro. Parang hindi daw masarap. Totoo nga. Kaya ininit ko ulit sa sa apoy na lang. And chocolate drink. Ayan. Kailangan ko to kasi alam niyo ba kagabi, uminom ako ng natira kong rice wine. Uminom ako ng isang baso. Ang sakit sa ulo. Kasi syempre, alcohol pa rin yun. Kaya, ayan. Kain tayo, guys. Sarap. Yung mga side dishes niya, which is subos na. Mas ginusto ni Chris kainin yung side dish kesa dito sa, sabaw. Actually, sabaw lang naman to eh. Sabaw ng manok. Para siyang, hindi nga tinola kasi wala siyang ginger eh. More on maraming scallions. Tapos konting, ano ba yun? Malagkit na rice. Oh my God. Oh my God. Iba talaga ang init ng apoy. Kesa sa micro lang. Tapos, ayun lang yung ano niya, yung seasoning niya, pampalasa niya, salt and pepper lang.
Pero dinagdagan ko ng maraming pepper to. Tignan nyo, lusak-lusak na yung lagas-lagas na yung chicken na sobrang lambot. So, sarap nito pag may hangover ka, may sakit ka. Pero sa Korea, 'di ba? Nila to, siniserve nila to kapag summer. Kung kailan kainitan ng tirik ng araw, doon nila kinakain to. Sarap. Tapos yung sausawan na soy sauce and actually yun din sausawan niya. Pero masarap siyang isawsaw sa sausawan ng ng sushi. Yung may wasabi. Grabe. Comfort food. Pero hindi ako nagsisisi guys na mali yung resto na napuntahan namin. Kasi natikman ko nga yung yung altang. Yung spicy fish roll na sinabawan nila. Sarap. Grabe. Hindi ko in-expect na ganun yun kasarap. Kaya if ever makakapunta kayo dito sa may HK Sun Plaza or naghahanap kayo ng mga nag-crave kayo for Korean food, try nyo yung altang. Kahit saan naman na na Korean restaurant, siguro meron nun. Sarap, sarap, sarap. Tsaka yung pala, tira din to na steamed egg. Diba? Walang nasasayang guys, kahit na napaparami kami ng order kasi inuuwi ko yan lahat. Kaso nasunog yung steamed egg nila. Pero masarap pa rin naman. Siyempre, meron tayo ditong to? Food vlog? Mukbang. Yung radish. Good morning. Kain na kayo. Ito kayo maglilinis after nito. Good morning guys. Happy Monday. Ayan. Ngayon lang nagkaroon ng tubig. Kaninang madaling araw. Madaling araw siguro. Tapos kani-kanina lang din sila nagbukas ng tangke. Kaya mga 5 AM umaapaw na daw dito sa kusina. Tinawagan ako ni Ate Mil. Sabi niya, Day, yung tubig niyo maapaw na ata sa kusina. Parang tumatagas na daw doon sa nila. Sa ibaba nila. Hindi ko alam kung anong tumatagas sa kanila dyan. Anyway, nagluto ako ng spam and hotdog para sa dalawa. Si Chris, yan ngayon online. Tapos, yun, para pag ni Daddy, pagdating naman, may na siya, may food na. Or baka dumaan sa pasaday niya. Mamaya, padaanin ko na lang para sa ulam din nila sa lunch. And speaking, sasayin pa ba ako? Meron pa naman So, si Chris na pagsasaingin ko kasi si Daddy baka mag-cereal. So, di ko alam. Ayan, mahirap na yung naanohan ng kanin. Alam mo yung nababahawan. Mas gusto nila yung mainit. So, anyway guys, maghuhugas muna ako. Tapos, maliligo na ako. Kasi nag-igib pa ako ng mga tubig. Yung buti na lang meron kami yung tag 20 liters na galon. So, iniigiban ko yan para just in case ganyan nga mawala ng tubig na walang notification man lang, walang pasabi. Is may nagagamit kami kahit na panligo, diba? So sabi ko kay Chris kagabi, yung beses siyang palabas-labas ng kwarto. Sabi niya, wala pa ba tubig? Sabi ko, wala. Buti na lang may ko dyan, mga ipon ako sa galon. Sabi ko, gamitin mo na sa galon dyan. Tipirin mo na yung isang 20 liters. So hindi rin nakatiis, nakadalawang 20 liters. Siguro siyang gamit kagabi. And ako naman yung pinanghugas ko. Yung iba. So anyway, nagulo na kwento kasi nainitan na ako. Nagmapa ko rito. Basta yung mga ginagawa ko every morning. Ayan. And time check, it's 6:08 na. Kailangan ko na maligo. Kasi tignan nyo, naglalangis na yung buhok ko guys. Sa kati-kati na. Wala kang ligo ng 2 days yung buhok ko. So we'll see you later.
sa Double Dragon. Magbabayad kami ng penalty. At itong isang to, pinahuli siya si Tonton. Illegal parking. So na to. Kaya saan yung binabayaran ng MMDA? MMDA. Sa ticket? Ticket. Dito kayo, gitna sir. Okay. Makikita nyo yung may regress bandang kaliwa. Thank you. Nakakaloka. So, instant, ano na naman to? Gastos. Ito talaga pag lumabas ng bahay, automatic yan. May problemang ano sa akin. Ibibigay. Alam mo, magpagpagka nga muna ng katawan mo, ng ano mo, kaluluwa mo, nang tantanan ka naman ng kamalasan. Kaloka ka. Manghila eh. Sa tagal ko na dito sa sa Pasay, or tagal na rin na nakatayo tong Double Dragon. Parang pangatlong beses ko pa lang itong nakapunta rito. More on offices dito, di ba? Scam house dito. Scam house. May mga ano. So ayun guys, sinabot na po kami ng paalas 5 na. Di pa namin natutubos yung ano, yung tag dito, lisensya ni Daddy. Kaya kasi 4-5 yung singil doon sa impounding. So sabi ko parang ang laki naman ata. Eh tinawag ko sa loob ng ano, sa taga City Hall. Sabi niya, "La, laki-laki niyan, ganyan-ganyan." Tapos so sabi ko, pumunta ka sa Traffic Bureau dito sa ano nga, sa Pasay. So pagdating namin doon sa ano, sa from ano to yung galing pala kami sa Double Dragon. And then galing kami from liliko ka dyan sa Petron. Ayun, naguluhan na tuloy yung ano. Oo. So ayun, nung nandun na kami sa impounding, pinakita ko na yung binayaran namin ticket. 4-5 daw nga, nisingil. Ganyan. Sabi ko, ang laki, grabe naman. I-check ko sa ano, sa MMD, ano, parang 2-5 lang, parang yung starting 2-5. And then sabi ko, "Ma'am, bakit ano, ang laki? 2-5 lang sa ano." Sabi niya, MMDA yan eh, ano to, private kina-emidor to. So sabi ko sa kanya, "Wait lang po, tatanungin ko lang doon sa ano, sa kakilala ko," which is yung mga taga City Hall nga. So ayun, ano kami, umalis kami doon. Kasama na si Tonton, syempre. Tapos, iniradyo kami. Makas. Iniradyo kami, natawa ka. Escape from Alcatraz. Grabe guys. Nakakaano na. As in, iniradyo kami na tumakas nga, ganyan-ganyan. And ako kami naman, papunta talaga kami sa Traffic Bureau. Kasi yun yung sinabi sa akin ni, ni Sir, ni Sir Obet. So pagdating ko na sa Traffic Bureau, sakto nandun yung mga suki namin na ano sa pagkain niya. Sabi ko, "Ate, tulungan mo ako, ganyan-ganyan." Sabi ko, "Nato yung sasakyan ko." Sabi ko, 4-5 sinisingil sa akin. Sabi ko, "Pengin naman akong discount." Sabi niya, "Ha, kailan? Halika dito, samahan kita sa loob." Ganyan-ganyan. Eh sakto pag ano namin doon, pagpasok namin, kakilala pa rin namin yung ano, yung parang secretary doon. "Si ano pala to eh," ganyan-ganyan. Sabi ko, "Tulungan nyo na ako, ma'am." Sabi ko, ganyan. "Niradyo kaya kayo na tumakas." Sabi niya, ganyan. Oh. Sabi ko, "Bakit naman ako tatakas?" Sabi ko, ganyan. Nagpaalam ako dito na, wait, itatanong ko lang sa ano, sa kakilala ko nga. So, ang siste guys, parang, ayun nga, takas kami sa dito yung turn. So ending na ano, nabigyan kami ng discount. Kakaloka. Ang laki din nun 'di ba? From 4-5 to 1-5 na lang. Kasi imaginein mo, 'di ba? 3,000 yung yung 4-5 pag binayaran mo ng buo yun. Ang laki, pamalengke na yun sa ano, sa paninda namin. Sabi ko pa daw sa kila ma'am sa loob, "Sige na ma'am, kasi wala na akong ano, sige, wala kaming pambenta bukas, sarado kami." Blackmail. "Gutom kayo," ganyan. Natawa sila. So, sige, nalagyan na dito, sasamahan ka na namin. So, ayun, kaya automatic, chuk, No. tatak. Doon na. Parang hindi na ako maglalakad. And actually, ang daming naka-impound dito eh. I mean, ang daming nahuli na. Ang Dito? doon na sa una-unahan pa, Daddy.
Ang nakakaasar pa dito, sobrang antipatika kasi nung babae kanina. Ganado eh. Parang, Diyos ko. Kaya sabi ko, wait lang tatanong ko lang sa kakilala ko. Sabi niya, okay, ganun pa siya. Kala mo hindi ako makaka-discount Ayun na. Wait lang, kunin ko lang yun guys. Ito na po, yung mga tumakas, bumabalik na po. Nakakaloka. Niradyo na talaga kami. So, kumbaga hinahanap na kami guys. Hinahanap na kami sa kalsada. Ano? Hindi dyan, baliw kaya doon kita pinapapunta. Doon pa. So, hindi nga, doon nga ba gusto mong forward pa. Ay nako, talaga naman. Kaya nga pinapa-forward kita eh. Kasi nandun pa yung entrance eh. Dito ako pinapapasok. Wala namang mga ano dyan. Ito pala yung mga tambakan ng bulok. O ikaw na forward doon sa ano. Ayan, sobrang daming ano dyan. Ito na ako! Hindi Hindi. pa ako tumatakas. Forward mo doon sa ano. Ito, mas safe dito. Okay. Sige. Doon yun no? Wait lang. Pabayad lang ako guys. Ng 1.5 para makuha yung ano ni daddy. Yung lisensya. Ayan. So meron tayong dalang ano dito. From OIC ng Traffic Bureau ng Pasay. Asawa kasi talaga puro kapalpakan ng ano ang alam. Pati rin. Walang alam, ano ba yan? Ang dami yun. Puro ano, impound. Wala nang mapaglagyan. Kasagot, drota? Okay. Okay. Kaya bigyan na sa amin susi. Kaya wala lisensya niya. Sa bulsa ng bag ko, may lisensya yung asawa niya. Kaya sa pinakabulsa niya. Kaya tulad ang mamantay sa dimate. Sakay nyo. Ha? Andiyan po, sa labas. Kailangan nyo pa to. Record. Sige po. Ah? Ano yung sakay nyo? Hilux. Ang daming motor na ano kuya, kinakuha pa ba yan? Parang tagal na no? Diba? Wala lang. Bulok na yung mga motor na ano. Yun dun nga lang sa may ano, sa loob. Ang dami. Oo. Sayang naman. Ito bago na naman. No. Kaya na. Tagal. Tagal. Eh syempre. Record pa. Ba't daw ako ba't daw tayo, ba't ka daw tumakas? Oh, yan. Talas ang dila mo. Sa akin sinabihan mo gano'n. Ba't ka daw tumakas? Hindi takas ang ginawa ko. Yun eh. Nagpaalam. Ang sabi niya nga, hindi naman kayo nagpaalam eh. Eh diba ano ako sa kanya? Dapat pala nag-record na ako kanina pa, diba? Kaloka siya. Paano? Busy ka kapindot ng ano, cellphone niya. Yung Tetris kasi nasa utak. Kaya nga. Uy, totoo yan guys. Hindi kami tumakas. Nagpaalam ako sa kanya. Kasi sabi ko, kakausapin ko nga yung ano, yung kakilala ko sa City Hall. Oo. Sabi niya, nakahingi kayo, ano, bakit, nagtanong diba, bakit 1.5 lang? Sabi ko, humingi ako ng discount kuya. Oo, tama yun. Kasi para makabawi-bawi naman kayo. Sabi niya, laki ng ano nila, ng singil nila. Ayun, kaya ang daming ano dun, diba? Hindi na nakukuhang mga sasakyan. Kawawa naman yung mga, wala nang, alam mo yung kumuha lang ng sasakyan para pangkabuhayan, tapos magaganyan pa. Sobrang bigat talaga sa ano, sa tao. Pero I know dapat responsible ka naman na ano, 'di ba? Na car owner.
Pero minsan kasi, yung nakikiusap ka na ano, yung walang-wala ka minsan. Doon ako naawa yung mga taong walang-wala na ganyan. Ayaw pa pagbigyan na ano. So, yun, yung pinapapabayaan na lang talaga yung mga sasakyan nila dyan. Eh, hindi ko gagawin yung kay Tonton, my God. Ako mapapatawad ni Tonton pag ginawa ko yun. Tinambak eh. Oh, tinambak. Ah, Baka doon yung Raptor. Grabe. Sipin mo Wala pala. ang ganda pa rin ng pinta niya. Pero Oo. putang ina, yung Bakit mga pinabayaan na ganun? gulong, Na-flat na lang sa kakatagalan. Sipin ko na lang. Naiyak na ako. Love na love ko yung Tonton na to. Grabe. Kahit nga may nag-ano na nito, nabilhin na eh. Parang may nagpe-presyo na, nabilhin na daw. Kasi, di ba, pag 5 years na yung sasakyan, dapat nag-ano ka Neo. na, nag-upgrade ka na or nagpapalit ka na. No! Neo. Well-maintained naman to eh. Kaya ito ugod-ugod na to si ano. Si Oo, Toto. gud-gud. Oo, tiya. Saan banda? Hindi niya pa rin natanggap na matanda na si Toto, Hindi guys. pa matanda yan, oy. Oy! May turbo pa rin yan. Gumagana pa rin yan.